Good day to everyone, and we are happy na kasama namin kayo ngayon. Praise the Lord. Thank you for being with us, and please stay, and we believe that God wants you to prosper. Gusto na Lord, sumagana tayo. Amen? And God wants you to experience the blessing na hindi bitin. Amen? Maranasan nating sumagana pero hindi naman tayo mukhang pera. Hallelujah. Masagana pero hindi madamo. Today, we will learn to be a good steward of what God has given us. Our topic for the day is blessing na hindi bitin, biblical financial stewardship. Amen? So mag-aaral tayo tungkol sa financial stewardship sa taong ito. Hallelujah. Alam niyo ba na may common na problema ang mahirap at mayaman? Amen? Pareho silang problemado sa pera. Praise God. Ang mahirap, amen, gusto magkapera para magkaroon at yumaman. Totoo naman yan. At ang mayaman, gustong lalo magkapera kahit meron na, amen, para lang lalong yumaman. Kaya nga, pag-usapan ng marami, okay? Kaya pag-usapan pera, marami magkaaway na nagkakabati. Okay? At marami rin magkaibigan na nagkakaaway. Bakit? Dahil sa pera. Marami ding mabait na nagkakasungay. Kaya maraming malungkot pag walang pera. Okay? Baka isa ka doon. Pero dapat natin ma-realize na sa end of ng buhay na ito, end of the day, the end of this life, wala ka din namang madadala. So what is the reason of being lonely? Kaya pag binaon ka na dito sa lupa, iwan mo na lahat. Okay? Maiwan mo lahat. Pag namatay ka, iwan mo lahat. Ang pera mo, yung maganda mong cellphone, kahit ano pa yan. Yung mansion mo, pati kotse mo, pati pera mo sa bangko, hindi yan pwedeng dalhin sa langit. Kaya sabi nga ni Job, kay sa Bible, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord, sabi sa Job chapter 1 verse 21. So kung wala pala tayong madadala, dapat maging mabuti tayong katiwala ng lahat ng bigay ng Diyos sa atin. Dito sa lupa, ang tawag dyan ng Diyos, God called it to be good stewards. Maging mabuti tayong katiwala. Okay? Tanungin mo ka sarili mo, amen? Gusto mo ba ng pera? Hallelujah. Okay? Problemado ka ba sa pera? Okay. Maaring magugulat kayo kung pag-uusapan natin ng pera tungkol sa Bible, amen? The Bible, okay, yan yung second most talk topic. It's about money. Ulitin ko, this is second most talk topic sa Bible. This is about pera. Okay, pasinin nyo. Pag-usapan ng prayers, may 500 verses, more or less, sa prayers. When you talk about faith, there is more or less 500 verses there. Pero if you will talk about money and possessions sa Bible, okay, it has more or less 2,000 verses. Grabe, ang dami. Because alam ng Diyos that money could affect you if you don't know how to handle your money. So, ang pera, alam nyo, pwedeng blessing yan. Okay? Pero, ang pera rin, pwede ka rin wasakin ang buhay mo. Okay? Hindi ba marami tayong narinig na mag-asawa, naghiwalay? Bakit? Pera! Business partners, nagkaaway. Bakit? Pera! Hallelujah. Kaya sabi nga ng Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10 sa New King James Version. So, liwalag sinabi ng Bible, ang pera is not evil. Hindi masama ang pera. Okay? Money is a tool na pwede mong gamitin. But the love of money, pag start mo ng minahal ang pera, yan ay kasalanan. Kaya kung mamahalin mo ang pera, hahabol-habolin mo yan, I'm telling you, you are sinning. Maaari kang malaglag, sabi nga ni Scripture, okay, sa tamang pananampalataya, mahulog ka sa faith. Mawala ka sa Panginoon. Kaya nga, money is a very powerful tool when in terms of spreading the good news, okay? Spreading the kingdom of God in earth. Kung tama mong ma-handle ang iyong pera. Kaya, ang lahat ng meron ka, tatanda mo, ay sa Diyos. Remember that everything you have is from God. Your strength, your knowledge, your life
Even your money is God's property. Take note, love. Your money is God's property. Hoy, hindi mo yan kinita, hindi mo lang yan pinagpaguran. Pera ng Diyos yan. Bigay ng Diyos yan sa'yo para may magamit ka. Okay, why I'm saying this? Because Psalms 41 verse 1 says, the earth is the Lord's and everything in it. O, lahat daw. The world and all who lives in it. Sa Panginoon lahat yan. So, sa Diyos ang lahat. Okay? Pero, ito masarap. Ang masarap doon, ginawa tayo ng Diyos na katiwala ng lahat ng ito. Amen? Kaya yung pera mo sa Panginoon yan at ikaw ay katiwala ng Panginoon. Kasi sabi mo, Pastor, pinagpaguran ko to, pinaghirapan ko to. Kung sinasabi mo yan, tandaan mo, ang lakas mo ay galing pa rin sa Panginoon. Kaya babalik pa rin sa Diyos yan. In other words, God made us managers of His properties. Praise God, manager tayo. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos sa kanyang ari-arian at kanyang pera? Sabi nga ni Jesus, sabi niya sa isang story do sa Bible, okay, there was a man that goes on a long trip. And he called together lahat ng kanyang servants. Pinagkatiwalaan niya ito ng pera. Okay? Habang wala siya, may binigyan siya doon na 5 silver bags. Yung isa naman, 2 bags of silver. Yung isa naman ay 1 bag of silver. Okay? Okay? At dinivide yan according sa kanilang ability. Sabi yan sa Matthew 25 verse 14 and 15. So mamaya, basahin natin yan. Okay. Tandaan nyo to. Maraming napagkatiwalaan nasira kasi yung iba kasi bantay sa lakay. Amen? Okay, pagkatiwala ka, bantay sa lakay. Okay. Yung pinagkatiwalaan mo, tapos sila pala magnanakaw. Yan ang issue na marami. Okay? Kaya minsan, maraming naghihirap, patuloy naghihirap. Okay? Pangalawa, kaya nasira din, okay? Minsan hindi nila alam paano pangalagaan ang pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kaya minsan nakita nyo, maraming yumaman na wala na. Okay? Bakit? Hindi kasi nila alam how to handle their blessings. Kaya sabi nga ng Bible, tandaan nyo to, my people are destroyed for lack of knowledge. Okay? Kulang na kaalaman because you have rejected knowledge. Sabi ng Hosea chapter 4 verse 6. Kaya ang Diyos entrusted tayo. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. And God is expecting something from us. Kaya dapat nating aralin paano ba maging mabuting katiwala. Hallelujah. Para ang buhay magtagumpay. And nagdanais tayo ng isang great victories with God. And God wants us to be a good steward. Kung ikaw ay isa sa mga katiwala. Amen? Kaya nasa kwento yung sinasabi ko sa inyo kanina, anong gagawin mo sa pinagkatiwala sa iyo? Amen. So ngayon, mag-aaral tayo, basahin nating scripture sa Matthew chapter 25 verse 14 to 30. Medyo mahaba, but you need to hear these words of God because it's so much power that will bring you sa isang blessing na hindi bitin. Tamang pagkatiwala sa atin pagdating sa isyong pinansyal. Okay, basahin po natin sa ating scripture, Matthew chapter 25 verse 14. Ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwalaan sa kanila ng kanyang ari-arian. Binigyan niya ang salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Take note, according to your ability. Kaya kung mapagkakatiwalaan ka, mas malaking matatanggap sa Panginoon. Binigyan niya ng isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos ito ay siya umalis. Kumilos agad at tumanggap ng 5,000 salapi at pinangalakal yun. Kumita siya at 5,000 salaping ginto. Verse 17. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita ng 2,000 salaping ginto. Kumita ulit. Praise God. Verse 18. Ngunit at tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at tinago ang salaping ginto sa kanyang Panginoon. Verse 19. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon, okay, ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, itong 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman ang 5,000 salaping gintong tinubo nito. Tumubo. Praise God. Verse 21. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling at tapat na mabuting lingkod. Halika, samahan mo ko aking kagalakan. Maging tapat ka sa kaunti halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Verse 22. Lumapit din naman tumanggap ng 2,000 salaping ginto
At ang sabi, Panginoon, itong iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling at tapat na mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya mapamamalain kita ng malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Verse 24, but tignan nyo itong scripture na to. Okay? Sabi dito, lumapit naman at tumanggap na 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinapitas ninyo ang bungang hindi sa inyo. Itinanim ang inani ninyong hindi ninyo inihasik. Verse 25, natakot po ako kaya ibinaon ko po sa lupa ang inyong salaping ginto. Ito na po ang inyong salapi. Verse 26, sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani kong hindi ko itinasik. Verse 27, bakit hindi mo lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit papaali may tinubo sana ito. Kunin ninyo ang kanyang 1,000 salaping ginto, ibigay nyo doon sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ng walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at mangangalit ang kanya mga ngipin. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po Lord. Hayaan mo, nasamahan mo kami ng Holy Spirit. Na hindi kami maging sakim pag-usapang pera. At hindi rin naman kami, Panginoon, magmukhang walang pera. Kaya dalangin namin maging tapat kami na takapamahala ng mga bagay na pinagkaloob mo sa amin. Holy Spirit, samahan mo kami at ang mensaheng ito ay magbigay lugod sa aming Panginoong Yesus at aming Ama sa Langit. At dalangin namin, Lord God, makita namin na one day, masabihan kaming tapat na lingkod mo, mabuting tagapangasiwa. Salamat, Lord. We ask this in Jesus' name. Amen. Ang tanong ko, isa ka ba na nakaka-relate sa kwentong binasa natin? Ano ang gagawin mo in case sa mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Today, we will learn how to be a good steward of God. Hindi lang pera, sa lahat ng binigay sa iyo ng Panginoon. Kasamang talento, sa pamilya, bahay, sasakyan, lahat na meron kang ari-arian dito. Pati ang iyong asawa, maging mabuti kang steward. Anong ginagawa mo? Amen? So today, we will learn all these things. So number 1, how to be a good steward at magkaroon tayong ng blessing, ng buhay na hindi bitin. Number 1, okay. Use your resources properly. Mababasa niyo sa verse 16. Okay, sa kwento, kasi niyo, yung binigyan ng 5 bag, okay, of silver, okay, ininvest niya yung kanyang money. At nag-earn siya ng 5 more. Amen? Yung servant, may 2 bag, okay, tinabaho niya, pinagtrabaho niya, at nag-earn siya ng 2 more bags, sabi sa Matthew chapter 25, verse 16 and 17. So yung 2 servant, kung tinignan nyo, naging mabuti silang katiwala. Yung isa nag-invest, yung isa nagtrabaho, they handle their resources properly. Kaya, tatandaan nyo to. If you want to be a good servant, handle your resources properly. Maging ano man ang sitwasyon ninyo, God will always supply our needs. Kaya lang, kapag hindi tayo maging mabuting steward of what God has given us, isang araw kukunin din ng Diyos yan. Dahil napatunayan ng Panginoon, you are not worthy to handle those things. Again, tatandaan nyo po, mahalaga na mapagkatiwalaan tayo ng Lord. Tulad ng steward na binigay doon sa, binigyan ng isang bag ng silver, amen? 1,000, sabi sa Tagalog, 1,000 silver. Okay? Binawi sa kanya yon dahil hindi niya ginamit ng maayos. Basahin niyo sa Matthew chapter 25, verse 25 to 28. Ganun din tayo. We should know how to manage our money. We need to know to handle our resources. Kasi pag hindi, maaari tayong malagay sa alanganin. Amen? At laging bitin, mahulog sa tinatawag natin financial trap. Ano may mga financial traps na yan? Tulad ng utang, amen, ma-scam, amen, kung ano nang pinapasok. Alam niyo, di masama maging mayaman, okay? I want to clear this. Hindi masamang maging mayaman. Sabi nga ng scripture, tandaan niyo to, let the Lord magnify who has pleasure in the prosperity of His servant. Sa Psalms chapter 35, verse 27, sa New King James Version. So, ano sinasabi ng scripture? Masaya si Lord, makita kang sumasagana. Pero, malungkot siya pag hindi natin nagagamit ang pagpapala ng nabigay niya na tama. May blessing ka, hindi mo naman ginagamit ng tama, di useless.
marami tayong kwento na narinig na mayayaman na sumadsad sa susa. Bakit? Dahil naging gahaman sila sa pera. Sabi nga ni Paul, now, godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and it is certain we can carry nothing out. Amen? Having foods and clothing, with this we shall be content. 1 Timothy chapter 6, verse 6. So to properly manage our resources, we should develop contentment in our hearts. Dapat kontento ang puso. Amen? Kasi kapag naghahangad ka pa ng lalong marami, hindi lang tayo nagkakaproblema. Kasi minsan, naging abusado tayo sa paggamit ng ating pera. Kung makagastos tayo, ay wagas. Amen? Parang wala nang bukas. Parang sumahod ka, sabihin natin 10,000. Kung gumastos ka, 15,000. Kaya sumatotal, utang 5,000. Amen? Kaya nga, I'm challenging you, always live simple. Simple lang. Minsan kasi masyado tayong luxurious na wala sa lugar. Hindi na masamang i-enjoy natin yung blessing ng Lord sa buhay natin. That's right. Amen. You go places you want, buy you want, but, okay, you should be contented with everything, and then you should be wise. Minsan kasi bumibili tayo ng mga gamit na higit sa afford natin, kaya sa dulo, utang. Amen. May cellphone ka na, gusto mo pa iPhone, yung latest version. Oy! Amen? Hindi masama na bumili, pero dapat maging matalino tayo. Di naman masamang bumili pag sale, pero siguro, sabi nga nila, kakuriputin niya. Kundi, we just, yung tawag natin, wise spending lang. Maging practical lang tayo. Wala ka nang pagkagamitan ng mamahaling iPhone na worth 100,000, 140,000. Why you need to use it? To buy it. Pero kung may paggagamitan kayo, you go and bought it kasi alam mo, buy it. Because alam mo, may use yun. Okay? May nabasa nga ako na sabi nila, pag nasa restaurant daw, huwag masyado mag-order ng drinks. Kasi mahal ang drinks sa restaurant. 50 pesos, isang mineral water. Amen? Ganon din ang juice. Doble ang presyo. Kaya, if we could afford to buy expensive things now, okay, don't just spend and buy what you want. Why not invest the money in something that will appreciate in value? Kaya nga sa buhay natin ito, maging kontento tayo. Saan man meron tayo? Okay? We overexpend because sometimes we are not content. Okay? Ako nga cellphone nga ginagamit ko, nagre-recording. Ano pa yan? 2019. Pastor, ba't hindi ka bumibili ng bago mong cellphone? 2019, it was been almost 4 years na yata, magpa 5 years na. Because wala naman ako paggagamitan. Okay? I-invest ko na lang sa gawain ng Diyos, yung pambibili ko ng bagong cellphone. Amen? Hindi, mas marami pang maabot na buhay at mababagong buhay. Amen? Kaya minsan, may mga ugali pa kasi tayo nga nito. Minsan may ulam na. Okay na yun. Gusto mo 30 tayo. Kaya minsan nagkakaroon ng issue. Amen? May cellphone na, gusto pa, iPhone pa. Hindi masama yan kung meron. Okay? At may paggagamitan. Pero kung pamporma lang at masasabing you are not a good steward of what you have. Kaya maging matalino tayo. Maging mabuti tayong katiwala. Kung may pambili ka ng cellphone, sabihin na natin ng iPhone, at ginagamit naman natin sa Panginoon, is go! Amen? Go! Okay? Sa tulong ng Panginoon, i-bless tayo ng Panginoon. Okay? Pero, kung wala ka ng paggagamitan, tulong mo na lang sa mga nangangailangan. Kaya maaring mas marami pang mapagpapala. Pareho din naman yun. Amen? Pareho din naman yung pera na yan, kung nakalaan talaga na gastusin, ito lang. Kung talaga itong pera ito nakalaan talaga gastusin, you spend it wisely. Matalino ka. Tulad ng kwento ng mag-asawang pinayaman ng Lord. Amen? Minsan nagplano sila ng bumili ng sasakyan, brand new. Worth 1 million. Pero nung bibili na sila, naalala nila yung principle na simple lang. Pray before you pay. Amen? Mag-pray ka muna bago mo bayaran. So, nag-pray sila mag-asawa kung ano talaga bibili nila. Brand new ba yung bibili nila? Kasi good deal naman Okay? Okay, good deal naman. At makakasave din naman sila ng pera doon sa bibili nila. Later, kay kapipray nila, nagkaroon ng offer sa kanila ng sasakyan. Nagamit lang, ginamit lang ng sandali. Kaya mga 150 kilometers lang tinakbo. Maiksi lang, liit lang ng odo niya. Binibenta kasi dahil napalanunan na may-ari sa isang rapol. Okay.
At kailangan nila ng pera. Kaya at binibenta nila yon sa amount na 250,000. Ang laki na less, 250,000 discount. Kaya binigyan sila 250,000 discount. So, at the end of the transaction, okay, pansinin nyo binili nila yung second hand at nakasave sila ng 300,000. At yung perang dapat nilang gastusin doon, yung nasave nilang pera, okay, they give it for missionary training foundation. Amen. Tinulong din nila para sa mga missionaries na nagmimisyon. Kaya nga, tandaan nyo, yung anong purpose ng excess ng pera natin. Amen. Yun ang purpose ng excess money nila. Magamit nila para sa gawain ng Diyos. Kaya forget about impressing others of what you have. Okay? Go for the things that will glorify God. Yun. Kaya mabuti tayong katiwala. So if you want to use your money and resources properly, tandaan nyo to, consult God. Sa totoo lang naman, si Lord naman lahat talaga na may-ari ng pera mo. Okay? So, kung siya may-ari ng pera natin, ask Him how we will spend. Sabi nga ng Proverbs chapter 3, verse 4 and 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. So, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng paraan kung paano. Amen? Kaya tanong, bakit gusto ni Lord na sumagana ka? Hindi lang para magkaroon ka at maging masaya ka. Gusto ni Lord na sumagana ka para may maitulong ka sa iba. Yun ang purpose ng prosperity. Sometimes kasi we become selfish when we got rich, which is wrong. Kaya nga tayo pinasagana ni Lord, tandaan nyo to, para pantulong natin sa iba. Na hindi mo sasabihin sa sarili mo, paano naman ako, Lord? Because you have more than enough. Hallelujah. Sabi nga ni Scripture, for God loves a person who gives cheerfully, and God will generously provide all your need. Then you will always have everything you need, and plenty, take it away, plenty leftovers to share with others. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8. Kaya, spend wisely. Spend always for the glory of God. Kaya sabi nga ng Luke chapter 16, verse 9, here's the lesson. Use your worldly resources to benefit others and make friends. Then when your earthly possessions are gone, they will welcome you to an eternal home. Kaya gamitin natin yung resources natin, pera natin, our strength natin, okay? I-resources natin dito sa lupa para makaabot ng maraming tao para sa Diyos. Hindi lang para mag-enjoy. Maging blessing tayo sa iba. Matanggap nila si Jesus sa buhay nila. Amen? Hindi lang puro pang sariling pakinabangan. Kaya nga, remember, huwag tayo ubus biyaya in one day millionaire. Pray before you spend. Okay, para pag dumating ang ating master, okay, katulad na sa kwento, okay, from a long trip, okay, yung servant, okay, nag-account sila sa Panginoon, paano nila ginamit na kanilang resources, kaya yung servant who received $5, lumapit siya, sabi niya, Lord, ito pa 5. Yung nakatanggap ng 2, okay, binigyan niya. Sabi, Lord, ito, may 2 pa akong kinita. So the master was full of praise. Kaya sinabi ng master nila, you have been faithful in handling this small amount. So now, I will give you more responsibility. Let's celebrate. Matthew chapter 25 and 21. So, if we became a good steward of what God has given you, you will be given more. Okay? Kaya ang hakbang ng perang dibitin, ang blessing na hindi bitin, ay tamang pamamahala. Remember, anything you give to the Lord is never an expense. It is an investment with eternal dividend. Kaya use your resources properly. That's number 1, how to be a steward of what God has given us. Kaya use your resources properly. Number 2, okay, learn to save. Okay, number 2. Okay. When the servant, okay, pasinin nyo, who received 1 bag of silver came to the master. Okay, yung isa tumanggap. Yung 1,000, sabi ka na, 1,000 silver. Okay. Sabi niya, Master, I knew you were a harsh man. Harvesting crops you did not plant and gathering crops you did not cultivate. I was afraid I would lose
your money. So I did it I dig it in earth. Di binaon niya. Sabi niya, look, here is your money back. Matthew chapter 25, verse 24 and 25. Alam niyo sagot ng amo niya, you wicked and lazy servant. O ikaw tamad at masamang alipin. If you knew I harvest crops I did not plant and gather crops that I did not cultivate, why didn't you deposit my money in the bank? Sana binangko mo na lang, sabi ng kanyang amo. At least, I could have gotten some interest on it. Matthew chapter 25 and 26, verse 26 and 27. So, dito, clearly na sinasabi, okay, that the master ina-encourage niya yung tamad niyang alipin. Sana dinipositin mo na lang yung pera ko sa bangko para kahit paano may kinita. Alam niyo po, yung master expects not just a return of investment, okay, but an income of his investment. So sa atin din, in return, to relate with this story, pinagkatiwalaan tayo ni Lord. Kaya dapat may bunga ang binigay niya sa atin. Amen? If we could not invest, okay, part of our income into the business, pwede naman ilagay sa bangko for saving so it could earn and later it will be a big money. Okay? Na pwede natin magamit for great purpose. So ito kasi minsan ang nakakalimutan natin. Okay? Na maraming ginagawa natin. May iwan nakakalimutan natin na minsan mag-ipon. Okay? If you learn, develop itong habit na ito. Kasi minsan, champion tayo sa gastusan. Kung gamastos tayo, minsan higit pa sa kinita natin. Kaya resulta, bitin ng blessing. Okay? Hindi pa tapos ang buwan, ngangala. Kaya God is calling us. Amen? If you want to be a good steward of God, we should learn the habit of saving. Magtabi ka ng konti. Hindi na masama yung... Sabi nga ni Solomon, tignan mo yung langgam. Ikaw na taong ubod tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo. At nang ikaw ay mamulat, kahit siya'y walang puno o kanya'y nag-uutos, walang takapamala, tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak, take note, nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan inipon kung panahon ng anihan. Kawikaan, chapter 6, verse 6 to 8. So, liwanag sinabi doon, yung langgam lang, nag-iipon. Kung tingnan mo yun, nakakaya, no? Buti pa yung langgam, may ipon. Hallelujah. Isa nakakaya yun. No? Yung langgam, may ipon, tayo wala. So, para makaipon, hindi naman kailangan mag-umpisa sa malaking halaga. Amen. Start lang, maliit lang, piso-piso, okay na yan. Huwag mo isiping maliit yan. Kahit barya-barya yan, pag pinagsama yan, malaki yan pagdating ng panahon. At may tutulong yan. Kaya gawin natin yung habit ng pagsisave. Huwag lang paminsan-minsan, kundi tuwing may sahod, tuwing may kita, maging aggressive tayo, disiplinado tayo sa pag-iipon. Tandaan nyo, after tanggalin yung tithes and offering ninyo para sa Lord yan, huwag yung nanakawin yan, yung tithes, at saka sa offering nyo, kay Lord talaga yan. Okay. Pagkatapos yung tanggalin yan, maglaan kayo ng konting halaga para ipunin. Pwede kayo mag-umpisa ng 10% ng salary mo, hanggang mapalaki mo ito para maging mas maganda ang takbo. Pansinin mo, kwentahin natin. Kung kumita ka ng 10,000 per month, tatabi mo siguro yung 10% na savings mo. Okay? So, in 1 year, meron ka ng 12,000. Diba? After 10 years, may 120,000 ka. Plus pa yung tubo yan. Kung pinasok mo sa bangko, malaking halaga na ito. Kaya pwede mo na ipang-negosyo yan. Kaya nga, there is a blessing in saving. Okay? It may look simple lang, pero effective yan. Kasi may kwento din sa Bible na nag-ipon sila. May isang panahon na yung Ehipto, okay, na nag-iinip yung kanilang paraon. At wala makapaliwanag. At sa tulong ng Diyos, sa tanging si Jose, okay, ay nakapagpaliwanag ng panaginip. Nasabi ni Jose, magkakaroon ng 7 taon na kasaganahan. At ang kasunod nito ay 7 taong kahirapan na halos mabura raw yung kasaganahan. Kaya si Jose ay natalagang gobernador, okay, ng bayan ng Ehipto noong that time para maghanda sa 7 taon na taggutom. Okay. Anong ginawa yung strategy ni Jose, ni Joseph, okay? Nakilala yung Joseph the Dreamer sa Genesis. Ang ginawa niya, kinuha niya yung 20% ng bawat ani at iniimbak. So yearly, doon sa 7 years na kasaganan, tinatabi nila yung 20% ng bawat ani. 20%. Okay. Alam niyo sa 7 taon na inipon sa panahon ng kasaganahan na yan, ay nakalagpas
Okay? Hindi lang yung bayan ng Egypt, kundi mga karating na bayan kasamang bayan ng Kanaan sa panahon ng tagutom, sa 7 taon. Grabe, di ba? So, if you just learn to save, great things could happen. Minsan kasi, kaya di tayo makaipon, ang dami natin pinakagastusan na di dapat. Okay? Katulad yung isang matandang empleyadong nakakwentuhan ko minsan. Sabi ko, ano ginagawa mo? Nagtataya ng loto. Amen. Okay? Okay? Gumagastos siya ng 100. Sabi ko, magkano gastos mo dyan? 100 pesos per day sa loto ticket niya. Grabe. Kung titingnan mo yon, mukhang maliit lang naman. 100 lang naman pastor. But kung accumulate mo yon, malaking pera yon. In 1 month, kung 100, kung 30 days, so that is, meron kang 3,000. Oo. 3,000 sa sahod niya, nasasayang. Kaya sabihin na natin, baka kasi pastor, manalo. Pero the truth is, winning a lotto ticket is only less than 1% possibility. 1% lang ang possibility manalo ka. Kaya sabi ko sa kanya, kaya kapag in-save mo yung pera mo na yan, sabi ko sa kanya, in 1 year, meron ka ng 36,000. In 10 years, meron ka ng 360,000. No. Kaya, in 30 years, hindi ka mamanalo sa loto, sabi ko. In 30 years, pag ipunin mo yung lahat ng tinaya mo sa loto, milyonaryo ka na, kahit di ka nanalo sa loto. Because meron kang savings, may magamit ka sa retirement mo, may magamit ka pagtanda mo, hindi ka na pabigat sa mga anak mo. Amen? Kasi alam nyo, marami akong kilala, okay? Ang tagal-tagal na sa ibang bansa. Minsan, 30 years pa sila. Okay? Nag-work doon. Mahirap din ang buhay doon. Pero, tandaan nyo to. Sinasabi ko sa inyo, okay, if you're working abroad, you learn to save. Kasi hindi ka habang panahon, nasa abroad. Babalik ka sa Pilipinas. Okay? Kung may sahod ka dito sa Pilipinas sa 10,000 per month, pag alis mo, okay, so, at sumasahod ka sa ibang bansa na 50,000 per month, okay? So, stay within the range din. Okay? Kung 10,000 ka, nabuhay ka, di, magtabi ka para doon sa sinasahod mo. Wag mo lang lahat ubusin sa gastusan. Amen? Wag naman tayo mukhang nasabik. Kasi, okay, kailangan natin bantayan yung ating expenses. Kasi, pag hindi ka maingat, uwi ka sa Pilipinas, magre-retire ka after so many years abroad, wala na rin. Purdoy pa rin. Amen? Bitin pa din. Kaya, although sa Bible, kung titignan nyo sa Bible, maraming verses about money, pero wala itong masyadong sinasabi tungkol sa pag-iipon. Yun lang yung mga sinabi ko sa inyo kanina, na tungkol kay Joseph, nag-ipon sila sa panahon ng para paghanda ng taggutom. Okay? Pero wala masyadong sinasabi ang Bible tungkol sa pag-iipon. But I want to make this clear, na ang purpose, bakit tayo nag-iipon ng money, ay hindi para yumaman at mag-accumulate. Ang purpose ng pag-iipon is that we may become generous to those in need. Maging generous tayo. Amen? Na minsan pag merong nangangailangan, hindi tayo natin sasabihin, hindi ko siya pwede matulungan kasi wala rin ako eh. Kahit pa paano, hindi mo man mapunuan ang lahat ng kanyang pangailangan. Pero meron kang maibigay. Kasi meron kang ipon. Okay? Makatulong tayo sa suporta sa ating sarili, sa ating pamilya. Even our extended families, makatulong tayo. Bakit meron kang naitabi kahit pa paano? At hindi mo sasabihin, wala ako, kaya wala akong may tulong. Paano na ako? Kung tumulong ako, di wala, ako naman mawawalan. Kaya, very helpful din ang savings. Para pagtanda natin, hindi din tayo maging burden sa ating family. Kaya sabi nga ng author, okay, ang taong ipon ng ipon, okay, pera niya ay di lilipad parang ibon. Pero natatawa lang ako dyan sa quote na kaya sinama ko. Alam niyo bakit gusto ni Lord na sobra-sobrang pera natin? Para makatulong tayo sa iba na nangangailangan. Kasi ang tunay na kasaganan, true wealth comes with the gift of giving. Because God promised to bless more those who give more. Amen? But He cursed those who hoard, steal, and idolize money. Kaya nga wag niyong mamahalin ng pera. Pero hindi naman sinasabi ng Lord na wag tayong, amen, magkapera. Kasi para may magamit tayong tulong. Kasi
madalas ito yung issue kung ba't konti ang scripture tungkol sa pag-iipon. Kasi natetem tayo mag-ipon ng kayaman para sa sarili lang natin. Kaya winarningan tayo ni Lord Jesus dyan. Kaya kung mag-iipon ka, wag lang para sa sarili mo. Amen? Hindi yun ang mentality. Mag-iipon tayo para may magamit tayo na makatulong sa iba. Sabi nga ni Jesus, do not lay up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy, and thieves breaks and steal, but lay up for yourself treasures in heaven, where their moths nor rust destroy, and their thieves do not break in. For where your treasure is, there your heart will be. Matthew 6 verse 19. Kaya sino siya sabi ni Jesus Christ dito? For what will it profit for a man if he gains the whole world and loses his own soul? Mark chapter 8 verse 36. Kaya nga, kailangan maging balanse tayo. If you know the reason of savings, your savings is a powerful tool. Tandaan nyo yan. Kung alam mo yung rason mo, ba't ka nag-iipon? Matinding, magandang tool yan. Pero, tandaan mo, okay, huwag mong gagamitin, okay, huwag kang nag-iipon para lang sabihin sarili mo meron ka. Dapat, nag-iipon ka for the glory of God pa rin. Tandaan mo to. Bago mo itabi ang ipon mo, itabi mo muna yung para sa Diyos. Yung ikapo mo, yung handog mo, yung tithes mo, yung opera mo, itabi mo na yan. Gusto mo lumaki ipon mo, huwag mong nakawan ang Diyos. Kaya nga, be a good steward of God. Okay? Maging matalino tayo sa pag-handle ng ating financial. Pangalawa, you learn to save. Okay? You learn to save. Okay, number 3. Okay? Do your best always. This is how to be a good steward of what we have. Maging mabuti tayong katiwala ng lahat na meron tayo. Sabi nga ni Scripture, to those who use well, what they are given, more will be given. And they will have an abundance. But those who do nothing, even what little they have, will be taken. Matthew chapter 25, verse 29. Sabi nga, kung gagawin mabuti, so you do your best. Alam ninyo, kakambal ng katamaran ang kahirapan. Kaya, sabi nga ng Scripture, pag tamad ka, gutom ka. Sabi nga ni Paul, huwag ninyong pakainin ang sino mang ayaw gumawa. 2 Thessalonians chapter 3, verse 10. So, if you want to be a good steward of God, always do your best. Isang example. Maraming makarelate dito. Maraming naghahanap ng trabaho. Yung iba sabi na, Pastor, pag-pray mo naman ako, makapagtrabaho. Okay. Pero pag nagkatrabaho naman, ayaw naman nilang pagbutihin. Minsan, mas marami pang absent kaysa sa pinasok. Mas marami ang kwento kaysa sa natapos. Sabi nga ng Bible, and whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Philippians chapter 3, verse 23 sa New King James Version. Kaya, pag tayo nagwo-work, work as in you are working to God. Para laging the best. Lord, ito pare ko, nagre-recording ako. Wala naman kaming financial dividends dito eh. Wala naman akong sahod dito eh. But pare, asaya-asaya ako magpipreach because I am doing this for God. And I know in His ways, meron siyang paraan para i-bless kami. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lahat ng ginagawa nyo, kailangan may palit na pera. Just do the best. And God knows how to give you the best din. Amen? Kahit kaming mga pastor, tandaan nyo, bawal kaming tamad. Minsan nga, nagugulat ng isang Bible study namin, sabi ko, present kami. Kahit bumagyo, bumaha, malakas ang ulan. Sabi ko lang sa kanila, absent kami kapag nagugulaw ng mundo. Kaya, pag tatamad-tamad ka, well, tamad ka sa mga ginagawa mo, wala kang aabutin. Laging bitin. Amen? Ang buhay. Bitin ang blessing. Okay? Hindi ko makalimutan yung usapan namin ni Lord minsan, ilang taon na nakaraan. Nasa hospital ako noon, nag-visitation ako ng mga kapatid na may sakit. Labis ko nasasaktan yung nakikita yung mga tao doon na nakaratay sa sakit. Sabi ko, Lord, kung pwede ko lang ibangon lahat ito, iuwi ko na lahat yun. Kaya pagbaba ko ng hospital, sabi ko kay Lord, Lord,
Okay na akong pagod na naglilingkod sa'yo. Amen? Kaysa pagod dito, nagpapagaling. Yun ang aking sabi sa Lord. Amen? From that time on, I still enjoy serving God. Amen? Mas mahirap yung kalagayan nun. Pagod ka ngayon, nagsisilbi sa pagsabi, Pastor, wala ka namang kinikita, but serve ka na serve. Punta ka ba sa Bataan? Punta ka sa ganitong lugar? Di ka ba napapagod? Ikaw pa gumagastos minsan? Okay lang. Masaya naman naglilingkod sa Panginoon eh. Amen? Kasi you are doing your best for what God has entrusted you. Hindi lang usapang palaging pera. May binigyan ako ng Diyos na lakas, gamitin ko sa Lord. Amen? Kasi nandun ka sa ospital, nagbibila ka ng pako. Amen? Kung kailan ka gagaling. Kaya sabi ko nga, kaya makasa ka manggagawa kong pastor, ang blessing wala sa bahay. Okay? Ang blessing wala sa bahay mo. Lumabas ka at amen, lumakas ka. Okay? Naghihintay yung blessing mo sa field. Kaya sabi ko nga sa isang pastor, Uy, kailan ka pa pupunta dito? Pastor, wala akong pamasahe, di ako makahari, etc., etc. Pumunta ka na dito. Takal na naghihintay yung blessing mo. Kita mo? Kung kayo naman ay di pastor, pastor, di ka pastor. Pagbutihin ninyo ang inyong trabaho, pagbutihin ninyo yung negosyo nyo. Amen? Isang araw na ikaw ay iangat ng Panginoon. Alam ninyo, libre ang mangarap. Amen? Yan ang libre dito eh. Pero kung gusto mo matupad ang pangarap mo, sumunod ka kay Lord. Sumunod kay Jesus. At maging masipag ka. Sabi nga ni Solomon, sabi ni Solomon, lazy people are soon poor. Hard workers get rich. Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 4. Kung tamad ka, maging mahirap ka. Pag sipag ka, sagana ka. Kaya nga itong sinasabi ko, gawin niyo yung the best niyo palagi. Kung empleyado ka ngayon, mangarap ka. Few years from now, negosyante ka na. Alam niyo, bihira yung mayaman sa pagiging empleyado. Malibang mapasok ka talaga sa napakagandang kumpanya. Pero bihirang yumayaman bilang empleyado. Kasi fix ang sahod. Amen? Fix ang sahod niyan, fix income niyan. Pero kapag negosyante ka, amen, may konti kang kaalaman, mas malaki ang oportunidad. Okay? Na pwedeng buksan. Pero tandaan nyo, amen, pag naging boss kayo, amen, naging amo kayo, may mga empleyado kayo, huwag nyong kakalimutan, akayin kay Lord lahat ng empleyado ninyo. Para sila dilay umasenso at magkaroon ng magandang buhay. Makapagnegosyo din na biblikal. Amen? Kasi dapat may vision tayo. Kahit tayo minsan amo o kaya tayo yung mga employer, dapat may vision tayo sa mga tao na naglilingkod sa atin. Hindi lang para tayo kumita sa kanila. Magamit ang lakas nila para sa atin. Paglingkod na tayo. Dapat may vision din tayo sa kanila. Ng isang araw, makalaya rin sila sa kahirapan at magtagumpay dahil pare-pares tayo galing din sa kahirapan. Amen? Kaya nga, dapat may pangitay tayo. Di lang sana tayo makatawid sa buhay, kundi may pananaw din tayo. Na isang araw, kung welder ka ngayon, pag-pray mo isang araw, ikaw na may-ari ng fabrication. Amen? Kaya hindi na ikaw nagwe-welding, ikaw na may-ari. Kung ikaw ay driver ngayon, isang araw, pray ka, isang araw, ikaw na operator. Sabi nga ng awit 37 verse 4, sa Diyos mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang mga pangarap mo ay iyong makakantahan. Kaya dikit lang kay Lord. Laging sasagana ka at magkakaroon ng karunungan kapag ikay lumapit sa Diyos. Sabi nga ng Deuteronomy 8:18, but remember, the Lord your God, for it is who gives you the ability to produce wealth, and He confirms this covenant. O liwanag sinabi scripture, sino na nagpapayaman? Ang Diyos. Kaya gawin mo lahat para sa Panginoon. Pero biling ko din, huwag naman kayong workaholic. Baka puro overtime, ang dulo sakit. O, di sayang din. Yung kinita mo, mapupunta lang sa pagpapagamot mo. Kaya, umuwi ka sa iyong pamilya, maaga at i-enjoy mo ang iyong pamilya. Amen? Kaya, sabi nga yung scripture, huwag mong guluhin ang isip mo sa pagpapayaman. Pag-aralan mong umuwas doon, pagkat madaling mawala ang kayamanan. Ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Kawikaan chapter 23 verse 3 and 5. Kaya pero, huwag din naman tayo tulog ng tulog. Amen? At puno ng katamaran dahil ang kahirapan ay sasadlak sa atin. Kaya gamitin natin ang meron tayo ng tama.
Ngayon, yung buong lakas natin sa lahat ng tinatanggap natin mula sa Panginoon, maging mabuti tayong steward, hayaan natin na ang lahat ng magamit natin lahat yan para sa kapurihan ng Diyos. Sabi nga ng Scripture, sa 1 Corinthians, therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Kaya, I'm challenging you right now. Be a good steward of what God has given you. Do your best. Praise God. Kaya nga, bilang pangwakas, amen, gusto mo ba ng buhay na hindi bitin, blessing na hindi bitin, perang hindi bitin? Okay? This is a challenge from God. Maging mabuti tayong katiwala ng Diyos. Tandaan mo, huwag mamahalin ang pera. Take note of that. Dahil ang pera nauubos at nawawala. Okay? Ilinalakas ko na para maging magising ka. Amen. Gamitin natin yung anumang meron tayo ngayon para sa Diyos. Kasi ano din, wala naman din tayo madadala eh. Amen? Pero kung ang financial blessing natin, ano meron tayo maitulong natin sa iba, amen, it will not just credit here in earth. Meron langit na nagre-record ng mga bagay niya. Kaya, serve God with all your strength. Serve God with your money. Hear it? Ulitin ko. Serve God with your money. Serve God with your resources. Tandaan nyo, hindi gastos yan. Investment yan sa langit. Tandaan, ang pera mo ay pag-aari ng Diyos. Sinabi ko na kanina yan. Kaya gamitin ng tama para sa kaluwalhatian din ng Diyos. Huwag maging madamot sa Diyos. Amen? At sa mga nangangailangan, let your money serve Jesus. I repeat it clearly. Let your money serve Jesus. Kaya these three things, amen, how to be a good steward, use your resources properly. Pangalawa, you learn to save by the way of God, to honor God, and not for yourself alone. And number 3, always do your best. Amen? So, susunod, pansinin nyo yung katabi mo, okay, na problemado sa pera, hindi na magiging problemado. Bakit? Nagiging daluyan ka ng pagpapala sa iba. Kaya nga, kay sarap humarap sa Diyos. Pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, at sabihan ka ng Diyos, well done, my good and faithful servant. Glory to God. Kaya today, if you do this, I believe and declare that you will experience the blessings beyond measure. Blessing na hindi bitin, buhay na hindi hirap, kundi buhay na pinagpala para maging pagpapala sa iba. Do you receive it today? Say Amen and Amen. Glory to God. Today, I pray this message move in your heart. Amen? Na hindi naman tayo magbaging mukhang pera. Pero hindi naman tayo walang pera. Amen? This is a great message from God to make things in the biblical perspective on how we handle our resources in Jesus' name. So today, we will not end this broadcast without giving you an opportunity to accept Jesus. Tandaan yung sabi ni Jesus, kung wala ako, wala kayong magagawa. John 15. Amen? Kaya ka kahit anong gawin mo, magsumikap ka, magkapera ka, pag wala si Jesus, wala rin kabuluhan yan. Kaya today, God is offering you. Do you want to accept Jesus in your life? This is the right time. Accept Jesus. Kaya kung gusto mo tanggapin si Jesus sa buhay mo, sumunod ka sa maiksing prayer na parang ikaw ang nag-pray. Sabi mo, Lord Jesus, today, sabi mo liwanag, I accept you as my Lord and my Savior. Lord Jesus, be with me forever and forgive me for all my sins. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, naniwala ko na born again ka. Amen. At mabuhay ka kay Jesus, basahin mo kanyang salita para alam mo yung gusto niyang gawin. And you attend churches, amen, na magtuturo sa iyo na si Jesus ay Panginoon. Kaya today, let us pray. Amen. Father God in heaven, thank you for the word that we have shared to us. Na maranasan naman namin yung blessing na hindi bitin, pero hindi mo kang pera. Amen. Kaya maging turuan mo ang puso namin maging kontento sa meron kami. At tuturuan mo rin kami, Lord God, na lahat na meron kami, magbigay glory sa iyo.
kasama ang aming mga financial resources, kasama ang aming buhay, kasama ang aming pamilya. Kaya dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, ang lahat na nakikinig, sino man may sakit, sa pangalan ni Jesus, magsipaggaling mula ulong paa, ang ubo, sipol, flu. Right now, we rebuke it and I declare healing by the blood of Jesus. At dalayan ko po, Panginoon, ang masayang buhay, pinagpalang buhay ay kanilang maranasan. Kaya, salamat po, Lord, sa oras nito, patnubayan mo kami. At dalayan ko po, Panginoon, sino man dumadaan sa may hirap na sitwasyon, dalayan ko po, pagpalain mo kanilang buhay. Umangat, sumagana, maging matagumpay sila. Sino man dumadaan sa mga sa relationship issues, dalayan ko po, Lord, ikaw po magsaayos at bigyan mo sila ng magandang tagumpay. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong tagumpay. At sa taong ito, Lord, we will experience great victories with God. In Jesus' name we pray and we ask, Amen and Amen. Thank you for being with us. We are happy to share these things. Sana naman maging blessing ito. If this message became a blessing to you, don't forget, amen, to subscribe in our channel. If you're watching right now in YouTube, subscribe. Sigaw ng Tagumpay and click that notification bell. And if you're watching right now on Facebook, don't also to forget to share our message. Amen, the message of God. Para maranasan din nila ang kabutihan ng Panginoon. And like, share and comment. Amen. And I do believe, amen, yung ating mileage ay hindi lang para sa ating sarili, kundi maging pagpapalas sa marami. Kaya thank you for having with us today. And always remember na nandito kami para sa inyo. And so in behalf of Prayer Church Worldwide Ministry, amen, ating Spiritual Director, Bishop Ross M. Nasuelo, ating Senior Pastor, Reverend Dr. Alex Nasuelo, ito po yung lingkod, Reverend Dr. Jay Nasuelo, with my wife, PM Elisa, and my daughter, Celeb, greeting you a blessed day, and always remember that we love you, Jesus loves you, and He is Lord. To God be the glory. Hallelujah!